Welcome back to a series so choking even the San Antonio Spurs subscribed. In today's video mga kaunggoy, the return of the comeback. Ito talaga, the return of the comeback. After ilang weeks or months, nakalimutan ko na eh. Basta after ng napakatagal na panahon, we have finally got an update sa Norman Mangusin saga mga kaunggoy, the bread and butter of this channel mga kaunggoy, kung saan medyo malaki-laki din yung nakita natin, yung kinikita natin dito sa YouTube dahil kay Norman Mangusin mga kaunggoy. Let's just be real mga kaunggoy, the gatas, the milk is never ending mga kaunggoy, no? So, may gatas tayo ngayon and kailangan gatasan natin to, no? Kasi pag yung gatas, pinatagal nyo, napapanis yung gatas, no? So, habang may gatas, gatasan ng gatasan para hindi masayang yung gatas, no, mga kaunggoy? And ayun nga. So, without further ado, let us begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and welcome back to a brand new episode dito sa Norman Mangusin Saga. And here is the thing, Norman Mangusin, he is screwed. His life is officially ruined. After this video na pinost ni Makagago, ang dami niyang ni-reveal, ang dami niyang in-update sa atin mga kaunggoy. Napakatindi nitong mga shit. Hindi lang kay Norman Mangusin, pati sa mga iba niyang mga accomplices mga kaunggoy. So talagang their life is ruined. Norman Mangusin's life is ruined after this mga kaunggoy. After this very, very intense na update mga kaunggoy. So, yun nga, syndicated estafa mga kaunggoy, which is non-bailable. Tayo dito sa ating topic, Norman plus 8. Bakit nga ba merong Norman plus 8? Siyempre, pag tayo nagluto ng adobo, bukod sa karne, meron sibuyas, bawang, paminta, laurel, toyo, suka, at kung ano-ano pa. Para mabuo po itong tinatawag na kaso. At ang isinampa po naming kaso ay syndicated estafa. No bail. Yun ang ikakaso neto ng OFW na in-interview to ni Makagago, di ba? Ito yung in-interview ni Makagago na si Karen Whitmore. Hindi ko alam kung paano basahin. Whitmore, okay. Karen Whitmore, mga kaunggoy. So, siya pa yung na-interview ni Makagago sa isang Zoom ata, which is ito yun, mga kaunggoy. So, ay nga, isa po siya sa mga OFW na niloko ni Norman Mangusin mga kaunggoy, no? And nung time na yon, nasa United Kingdom siya, 'di ba? Nasa nasa UK siya. And ngayon, as far as I know, parang sabi ni Makagago na bumalik daw siya dito sa Pilipinas para magsampa ng kaso kay Norman Mangusin mga kaunggoy, which is yung ikakaso niya is napakatindi, napakabigat. Syndicated estafa mga kaunggoy. Holy shit mga kaunggoy. Like grabe talaga to. Because of this, Norman Mangusin is like, his life is ruined after this shit. There's no turning back. There's no coming back. I mean, here's the thing mga kaunggoy. Ito yung nakakatawa. Ito pa yung nakakatawa mga kaunggoy. All of this could have been avoided. All of this shit could have been avoided kung sana si Norman Mangusin ay pumayag na lang sa suntukan. Naalala nyo ba yun? Diba? Naghahamunan sila ng suntukan. Naghahamunan sila ng boxing. Sana nagsuntukan na lang sila. E di sana si Norman Mangusin hindi sira-sira yung buhay niya ngayon mga kaunggoy. Kasi tingnan din nangyari. Diba? Naghahamunan sila, diba? Nagtatrash-tukan. Tapos si Makagago nag-propose ng suntukan nga na like parang mala Battle of the YouTubers mga kaunggoy, boxing match, tapos may rounds, tapos may pay-per-view mga kaunggoy. Kaso yun nga, si Norman Mangusin ayaw niya yun, tanga-tanga din siya. So nagsampa siya ng kaso siya yung unang nagsampa ng kaso kay Makagago mga kaunggoy, and kabaliktaran yun nangyari. Like si Norman Mangusin ang nasiraan ng buhay nun. Like si Norman Mangusin ang siya yung sumira yung buhay, nasira yung buhay niya mga kaunggoy, which is very, very, all of this shit could have been avoided, no?
Sa tingin ko, ang tumatakbo ngayon sa isip ni Norman ay gusto niya sana magkaroon ng time machine tapos magkaroon ng do-over, I think. At sana iba na lang yung ginawa niya, mga kaunggoy. Feeling ko yun yung tumatakbo sa isip ni Norman Mangusin ngayon, mga kaunggoy, no? So, itong si The Kings, no? Isa po siyang YouTuber. Is this a YouTuber or a news person? Basta, si The Kings ay in-interview niya itong si Karen Whitmore, siya rin ba to? Ito, Karen Whitmore, tapos Norman plus 8. Ngayon, bakit daw Norman plus 8, mga kaunggoy? Kasi, hindi lang daw si Norman Mangusin ang tatargetin nila sa kaso na to. Meron pang mga 8 other individuals na matadamay dahil dito, mga kaunggoy. So, ito yung parang yung mga involved sa operational schemes nila Norman Mangusin, mga kaunggoy. So, hindi ko na ba iisa-isahin. Like, panoorin nyo na lang yung video ni The Kings. Minention na nila yung mga pangalan ng mga tao na yun. So, hindi ko na kailangan ulitin, mga kaunggoy. Like, I don't want to take anything away from their video, mga kaunggoy. So, it's best na panoorin nyo yung video na yun, mga kaunggoy. No? So, parang loan trap, tapos yung guarantors shit, kung may alam kayo sa mga loan trap at sa mga loans, mga kaunggoy, may intindihan nyo yung part na to, mga kaunggoy. Ako kasi wala ako masyadong alam dyan sa mga loan shit na yan, tapos yung mga guarantors shit, mga kaunggoy. So, nga, ang dami pang mga shit na hindi pa nababayaran ni Karen Whitmore dahil sa pinaggagawa ni Norman Mangusin, mga kaunggoy, no? Ngayon, ito si Makagago, meron din siyang update sa mga kaso na, alam mo, yung mga kaso na nangyari, no, mga kaunggoy, yung update sa kaso nila Makagago at yung family niya, mga kaunggoy. So, yun nga, dahil nga sa pinaggagawa ni Norman Mangusin, kasi si Norman kasi talaga yung unang nagkaso kay MG. Si MG kasi parang nag-retaliate lang, no? Parang MG strikes back, mga kaunggoy. So, syempre, kinasuhan siya ni Norman. So, siya, kakasuhan din niya si Norman, mga kaunggoy. That sort of shit, no? Like, banatan talaga sila, mga kaunggoy, no? So, ito. Ayun yung update doon. So, sabi ni Makagago, coming soon, may mga updates in the future, and we will be awaiting those updates, mga kaunggoy. Medyo, parang ang daming updates talaga dito kay Norman Mangusin. Di ba? Parang nagtatago talaga si Norman Mangusin ngayon, mga kaunggoy. Wala siyang live. Wala siyang live ng ilang araw na. Ilang linggo na, wala siyang live. Where the fuck is Norman Mangusin? Bakit he's not seen anywhere, mga kaunggoy? Which is very, very, alam mo, parang mapapaisip ka talaga eh. Moving on to ito, si Alex Fabella, mga kaunggoy. Naku, holy shit, what the fuck. Ako, okay, kilala nyo yung humor ko. Alam nyo yung humor ko. Ako yung tao na mahilig sa mga offensive memes at offensive jokes, mga kaunggoy. Kasi I grew up watching guys like Filthy Frank, yung mga tropa ni Filthy Frank, yung 2015, 2016, 2017 YouTube, mga kaunggoy. Yung talagang Wild West na YouTube, mga kaunggoy. Yung pinaka-exciting na era ng YouTube, mga kaunggoy. Yung mga offensive memes, tapos yung mga offensive jokes, mga kaunggoy. Alam nyo naman na mahilig ako sa mga ganon, no? Like, talagang para sa akin, yung offensive jokes, offensive memes, those are the peak of comedy on the internet. Para sa akin, yun ang pinaka magandang types ng comedy, mga kaunggoy, no? Yung pinaka nakakatawa talaga. Kasi for some reason, basta offensive na memes, jokes, kahit ano pa yan, nakakatawa talaga para sa akin, no? Kasi I was not born in this pussified era. Kasi let's be real, yung era ngayon, lalo na yung mga tao ngayon, yung mga woke shit na yan, talagang pussified na eh. Everyone's a fucking pussy nowadays. Everyone's a snowflake. Lahat madaling lahat madaling ma-offend, mga kaunggoy. So, syempre, ako kasi, kabaliktaran ako, no? So, I grew up in a world, no, nung time kasi na yon, hindi uso yung mga offensive shit na yan. Basta, if you can't take it, turn off the internet, mga kaunggoy, no? So,
Mahilig talaga ako sa offensive jokes. Pero, ito kasi pinaggagawa ni Alex Fabella. Parang, alam mo yun, parang hindi to joke na parang, kasi kung, may dinamay pa siyang, ano ba to? Like, ano ba niya to? Like, gasoline boy niya sa gas business niya, mga kaunggoy, no? So, itong Arabo ba to? Like, is this a Arabo or is this a Muslim, mga kaunggoy, no? So, this person ay pinipilit ni Alex Fabella na kumain ng, alam niya na, yung pork, 'di ba? Kasi 'di ba pag Muslim bawal nga kumain ng pork, no? Kasi bawal 'yun sa kanila, and that's hindi ko alam kung paano basahin to, haram, mga kaunggoy, no? So it's like the way they are doing the joke and shit, mga kaunggoy, it is very disgusting. Alam mo yung parang pinipilit niya talaga yung gasoline boy niya na kumain, mga kaunggoy, which is, alam mo yun, kung usapang religion, talagang parang below the belt na talaga to, mga kaunggoy. Like, what the fuck are you doing? You are forcing a Muslim man na kumain ng pork in front of the fucking camera, tapos nakikita nyo naman sa video, hindi komportable yung gasoline boy niya na Muslim, mga kaunggoy, no? Or Arab, mga kaunggoy. Hindi ko sure kung Arab or Muslim, ganun, mga kaunggoy, or what. So, parang, nakikita nyo sa video, talagang hindi komportable yung gasoline boy sa video na yun, mga kaunggoy. Tapos pinipilit pa niya. Like, for real, mga kaunggoy, that is very fucked up. That is fucked up. I mean, I'm all for sa mga offensive jokes, offensive memes, pero ito kasi, pinipilit mo yung tao eh. Talagang pinipilit mo, tapos yung condescending way na pagsabi mo na, oh, you eat the, ano yung sinasabi niya? You eat the pork, ganun, blah, blah, blah. Parang, parang hindi nga joke eh. Kasi, kung kayo, mahilig kayo sa mga offensive memes, offensive jokes, alam nyo kung offensive joke, kung yung joke ay joke lang, at kung itong bagay na to ay insulto. Kasi sa nakikita ko, ako kasi marami na akong nakitang offensive jokes at memes, and natatawa talaga ako sa offensive jokes at memes. Pero ito kasi, iba to, parang insulto na yung ginagawa niya, no? Ni Alex Fabella. Insulto na to. Like yung the way na the video was shot, very insulting, mga kaunggoy, lalo na yung pagpilit niya, no? So, I think that's very shit, and yun nga, sabi nga na may mangyayari daw na the Muslim community is going to take steps to pursue legal action laban kay Alex Fabella. So that right there, every single person na may affiliate kay Norman Mangusin, everyone is turning into shit, mga kaunggoy. So napaka to, no? So tingnan natin kung anong mangyayari dito. Like lagot talaga yung Norman Mangusin and friends talaga, mga kaunggoy, no? Yun na talaga. Norman Mangusin saga, he is in the shitters. And that's the bottom line, because Manong Jara said so. I gotta head out.